Parañaque, Manila, Philippines. Inside this subdivision, poverty also exists. We met this family, a poor family hoping to have a good life here in Manila. Ako po si Richard, may dalawa akong anak. Mahirap lang po kami. Ako po si Angel, asawa po ni Richard. Wala po akong trabaho, nag-aalaga lang po ako ng mga anak ko sa bahay. Ano pong natapos nyo? Grade 4 lang po ako, natapos ko. Mahirap sa probinsya eh. Hindi ako kayang pag-aralin. Kayo po, Ate Angel? Grade 6 lang po, hindi pa ako nakatapos ng grade 6. Dahil sa hirap po ng buhay, hindi na po kami kayang pag-aralin. Saan kayo nakatira dati bago kayo mapadpad dito sa Manila? Doon sa probinsya sa Ilawod, Kamalig, Albay. Tapos mahirap din ang buhay doon. Doon din ako nakapag-asawa. Sa sobrang hirap ng buhay, sinubukan ko mag-Manila. Mahirap din pala dito. Paano po kayo napadpad dito sa Manila? Nagtrabaho ako sa farm. Nag-ipon ako ng pamasahe para makarating ako dito sa Manila. Gaano katagal na kayo dito, kuya, sa Manila? Mga 6 years na po. Nung bagong salta ko dito, naglakad ako hanggang sa ilang araw na akong hindi kumakain. Nakatulog ako sa kalye, tapos may isang babae, yun nga si madam, tinulungan ako na pinatira nila ako doon sa bahay nila. Tapos pinakilala nila ako sa mga homeowners para makapagtrabaho. Yun ang naging sideline ko ngayon dito. Pero ano lang yun, pang sideline lang. Hindi permanenteng trabaho. Paano po napunta ang pamilya nyo dito? Nag-ipon ako ng pamasahe para makapunta sila dito. Yun, nung nakaipon ako, pinadalan ko sila ng pamasahe. Pinasunod ko na sila dito, kaso mahirap din ang buhay dito namin. Ano po ang kinabubuhay nyo? Pinupuntahan ako dito ng mga homeowners, tapos inaalok nila ako magtrabaho doon sa kanila, sa bahay nila. Mag-ayos ng mga tubo, ganoon, tapos mag-ilinis sa bahay nila. Ganoon lang yung trabaho ko dito. Minsan pag nagagarden ako, 100 lang binibigay. Tapos minsan 50. Palagi po ba? Minsan sa 2 linggo, mga 3 beses lang mangyayari. Minsan sa buwan wala eh. Paano po yun kung wala po kayong kita? Pag wala akong kita, nagtatuyo na lang kami para pang ulam sa kanin kasi wala talaga eh. Nag-aaral na po ba ang mga anak nyo? Ilang taon na po sila? Hindi pa po nag-aaral yung mga anak ko kasi hindi ko kayang pag-aralin sila. Yung panganay ko is 8 taon na, yung bunso ko 6 na taon na. Hindi po sila nakapag-aral? Sa hirap ng buhay, hindi po eh. Kahit isang beses? Hindi po, hindi sila nakatungtong talaga ng eskwelahan sa yung mga edad nila na ito. Hindi rin po sila marunong magbasa at magsulat? Hindi po, kasi hindi sila nakapasok ng pag-aaral eh. Balak naman po ba kayong pag-aralin ng mga bata? Opo, meron naman kasi wala namang tatay na hindi niya kayang paaralin yung mga anak. Kaso talagang gipit lang po ako eh. Wala talaga akong pagkunan ng anak buhay. Ilang beses po kayo kumakain sa isang araw? Minsan 2 lang po eh. Kasi ito nga pagkain namin noodles eh. Pang tanghalian pa lang namin to. Isang noodles lang po? Kasya na po ba yun sa inyo?
Isang noodles lang po. Tapos uunahin namin yung mga bata. Sa amin, sabaw na lang. Namumulot lang ako ng kahoy. Ang luto namin. Kasi mahal yung uling eh. Pambili din ng noodles yun. Kuya, saan po kayo natutulog? Doon po sa taas. Pwede po ba makita? Kitchenette po. Dito po ang daanan papunta sa tulugan nila. Samahan niyo ako, tignan natin. Tignan niyo, medyo delikado yung akyatan. Paakyat sa tulugan nila. Dito kami natutulog. Yan ang kwarto namin. Tignan niyo yung tangke dito. Ito lang yung daan papunta sa tulugan nila. Medyo delikado dahil madulas para sa mga bata. This is their house. They live in an attic. They don't have enough ventilation. Dito kayo natutulog? Opo. Hindi ba kayo naiinitan? Wala kayong electric fan? Wala po. Opo, wala po. Ilaw lang po ang meron sa amin po. Her answers are really heartbreak for me. It is hard to live here, but they have no choice. Baba na. Tayo na tayo. Oo. Kuya, libre po ba ang patira nyo dito? Ay, opo. Si madam ang nagpatira. Hindi po ba kayo nahihirapan sa taas? Nagpapaypay na lang kami kasi medyo mainit talaga eh. Medyo delikado rin po sa mga bata yung pag-akit panaon. No choice kasi wala rin gawa. Kaysa naman sa kalye kami matulog. Wala po bang kanin? Noodles lang ba para sa mga bata? Oo, kasi wala akong pambiling bigas eh. Noodles lang na kayanan. It is already 2 o'clock in the afternoon, and as you can see, kids are eating noodles for their late lunch. Ate Angel, hindi po ba kayo nagtatrabaho? Hindi po eh. Gustuhin ko man po kaya lang wala mag-aalaga ng mga anak ko. We met this lady. She's the one who helped Kuya Richard and his family. Ako si Pat. Kasi palakad-lakad siya, hindi ko alam kung saan pupunta. Sabi ko, halika muna, saan ka galing? Sabi niya nga, bagong punta nga siya dito sa probinsya, ay dito sa area namin. Sabi ko, ay saan ka matitira? Wala ka, bagong salta ka pala. Ay sabi, ay wala nga akong matirahan eh. Kaya sabi ko, pwede naman dito sa amin eh. Kasi malakas ang ulan, saan ka dito sisilong? Ay kawawa ka naman, baka anong mangyari sa'yo? Magkasakit ka, di lalong masama yun. Kaya dito ka na lang muna sa amin. Eh, pumayag naman din siya. Tapos, iyan na nga, kung may paggawa ako dito, pinapagawa ko sa kanya kasi wala kaming lalaking kasama. At yun, binabayaran ko siya. At least nakakapera siya. Mabuti naman po't naisipan niyang tulungan si Kuya Richard. Ay, hindi naman sa pagmamalaki. Talagang awang-awa ako sa mga taong ganon. Kasi ano din, mahirap talaga biro mo. Hindi ka kakain, hindi ka tiyak kung saan ka kukuha ng pagkain mo. Lalo na dito sa ibang lugar. Hindi siya dito sanay eh. Nagpapasalamat nga rin ako kay madam kasi tinulungan niya ako. Saka siya yung taong nakakita sa akin nung panahon na yun.
Tsaka tinulungan din niya ako na madala ko yung pamilya ko dito. Bali, nandito po kami para tulungan si Kuya Richard. Ay, maraming salamat naman. Malaking bagay ang tulong ninyo, lalo-lalo niya sa tutulong na tao. Nako, hulog siya ng Diyos sa kanyang pamilya. Kaawa-awa talaga. Kahit na nakita niyo naman ang tinitirahan. Wala naman kaming paano sa kanya. Kasi hindi naman ako tama lang yung akin man income. Kaya hulog ng Diyos yung tutulong kay Richard. Maraming salamat sa taong may puso sa mga mahihirap. Salamat na madamo. Maraming salamat. Matutulungan si Richard. Punta tayo sa... Sige po. We told them to come with us to give our surprises. Dito po tayo ngayon para iabot yung tulong na galing kay Sir Mark at Ma'am Rhea na tumutulong sa mga Pilipinong hirap sa buhay pero nagsusumikap. At ito po yung cash Maraming salamat po. na pwede nyo gamitin sa araw-araw. Unang-una po, nagpapasalamat ako sa binigay na tulong ni Sir Mark at Ma'am Rhea. Malaking tulong po ito sa pamilya namin. Nagpapasalamat po kami sa binigay na tulong ni Sir Mark at Ma'am Rhea. Malaking tulong na po ito para sa amin. Kuya Richard, ito na yung mga groceries na bigay ni Sir Mark at ni Ma'am Rhea. Pwede nyo itong gamitin pang kabuhayan o gamitin sa pang araw-araw. Gusto nyo na po? Maraming salamat. Wow! Ito. Maraming salamat po, Sir Mark at Ma'am Rhea, sa binigay niyo pong tulong sa amin. Maraming salamat din po, Sir Mark, Ma'am Rhea, sa binigay niyong tulong sa akin. Kasi malaking tulong po ito sa pamilya namin. Maraming salamat po ulit. Masaya po ba kayo? Saya po. Maraming salamat. Tara, pwede na natin salamat sa bahay. Salamat po. I hope this will be a lesson for all of us. Even if we are facing difficulties, we still strive to work and be driven to believe that there will always be people who will be willing to help and care. Sige po.